Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga ang pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So bago ang lahat, narito muna ang online viewers ng Itbulaga during Sugod Bahay mga kapatid. So pumalo po ng 88K ang nanonood kanina dito po sa TVJ Itbulaga YouTube, and 23K naman po dito sa TV5 Philippines. So sa recorded po ng Itbulaga, ang Sugod Bahay mga kapatid ay nandirito po sa Barangay Santo Niño, Parañaque City. Samantalang kanina naman po ang Ninang of the Day ngayong araw po ng Lunes ay walang iba kundi si SQ Jean. And pagkatapos niya nga pong mag-perform, binigay niya po yung kanyang regalo and mga cash prizes. And bumunot na nga po si Tita Soto na magpe-perform para bukas, at ang nabunot niya daw po ay bata tapos maganda. Tapos pag open po ni Tito Soto para malaman kung sino yun, kung si Amber ba, si Alan K. po pala. So masayang tanghalian na naman po ang nangyari dyan sa Itbulaga, na kung saan ang mga host po at Dabarkad sa naturang programa wala pong pikunan na nagaganap kahit na ganito po yung kanilang mga biruan. Samantalang si Atasha Mulak naman ay lubos ang pasasalamat para po sa kanyang award na natanggap para sa Premier Promising Star. So pansin ko lang po sa ipin nitong si Atasha, parang pinabago niya po yung kanyang ipin, medyo pinahaba niya pa po ito, parang rabbit teeth ganon. So pansin nyo dito sa video na to ni Atasha Mulak na kung saan gumawa po siya ng pasasalamat para po sa Southeast Asian Premier Business. So pansin ko lamang ito sa ipin ni Atasha. Hindi na po siya pumantay, parang nag-rabbit teeth na siya, na siyang usong-uso po ngayon, and bagay naman ito kay Atasha Mulak. So update lang po tayo dito po sa mga views ng Christmas Station ID ng tatlong network, ABS, GMA, and ng TV5. So isa-isahin po natin yan. So dito muna tayo sa GMA, na kung saan inilabas ito ay medyo nauna nga sila Pero ang nangyari, yung mga naunahan niya, mas nalamangan pa po ang Kapuso Network. Katulad na lamang ng views ng TV5 na pumalo na po ng 7.75 million views. At ang ABS-CBN Christmas Station ID man ay 7.8 million views. So, pansin nyo po ba na kahit nahuli itong itong ABS-CBN ay nandoon pa rin yung napakaraming nag-aantay po ng kanilang entry para po sa Christmas Station ID. Sila pa rin po talaga ang pinagkakaguluhan at talaga namang inaabangan po ng maraming viewers. Samantalang ang GMA ay 5.55 million views lamang. Sila po ang nauna. Pero ganito na lamang po ang kanilang views, nalamangan pa sila ng dalawang network. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa isang producer po ng Itbulaga na kung saan ay umamin po na pagod na. Sabi nga dito sa article ng Bilyonaryo, pagod na but no goodbye yet. Manny Pangilinan keeps retirement fans under wrap. At 78 Bilyonaryo Manuel B. Pangilinan, or MVP as he is affectionately called by his peers and the public, remains towering figure in Philippine business. As the longtime head of PLDT, the country's largest communication company, Pangilinan was weathered decades of corporate storm-built empire across industries and become synonymous with resilience and the leadership. Yet, as his tenure at PLDT continue, one question looms large. When will this iconic business figure step
aside. Sabi pa po dito, for years, rumors have swirled about Pangilinan's retirement, but the man himself remained tight-lipped about his succession plans, having been at the helm of PLDT since 1998. When First Pacific, the Hong Kong-based conglomerate he helped build for Indonesia's Salim family. To control of the former telecom monopoly, Pangilinan has seen both the company and the country's business environment transform in unimaginable ways. When asked about his potential successor at PLDT, Pangilinan joked that he might time the announcement with the end of President Ferdinand Marcos Jr. term in 2028, showing the same dry wit he's known for. Eto po sinabi ni Mr. Manny B. Pangilinan, "Pagod na ako." He confessed with a sigh, is a statement that resonates deeply for the man who has long been in the public eye. Since time immemorial, since I started as president of PLDT, you guys in the media always ask when I will retire, he added with a light-hearted chuckle. Pangilinan journey with PLDT has been anything but ordinary. He returned to the post of PLDT President and CEO in January 2024 after his protege Al Panelo, who was appointed in June 2021, retired due to health reason. So, kahit gusto na po ni Mr. MVP na mag-retire at pagod na po siya, still hindi pa rin po niya pinapakawalan itong mga kailangan niya pong i-manage. Ayaw niya pa rin pong ipasa sa next generation. 'Di ba? Sana po ay makapagpahinga-pahinga itong si Mr. Manny B. Pangilinan, pero hindi po eh. Kasi nga po, once na nakasanayan na po natin yung isang gawain, syempre, hahanap-hanapin na po natin ang ginagawa ng ating katawan. So siguro, yun ang rason kaya hindi po mabitaw-bitawan itong si MVP, itong pwesto niya. So oras na para ipasayaan, 'di ba, nang sa ganon ay syempre makapag-relax na lang si Mr. MVP sa mga masasarap na lugar, sa masasarap na pagkain, hindi po ba? So aminado po si Mr. MVP na pagod na po siya sa mga ginagawa niya kasi nga naman po may edad na po itong si Mr. MVP. Kaya kung magtatrabaho po siya, syempre, 'di ba? Extra pagod po 'yun para po sa kanyang edad na talaga namang pag ganyan po ang mga edad dapat paupo-upo na lang 'yan, nagre-relax na lang. Di po ba? Hindi na po dapat na-stress yan. Kaya dapat lang po na ipasa na ni Mr. MVP ang kanyang panunungkulan sa iba pa pong maalam na pipisil niya po sa kanyang kumpanya. And I'm swear, gagawin naman po ang ikakabuti nito para po sa kumpanya, or else si Mr. Manny Pangilinan ang mapapahiya po once na binigo po si Mr. MVP ng kanyang pagkakatiwalaan na papalit sa kanyang pwesto.